Mic test. Hello, magandang umaga. Good evening mga kaukit. Ngayon, papakita ko kung paano ako gumawa ng wasteboard grid gamit ang Lightburn and Excel, Microsoft Excel. Yan, gamitin natin yun mamaya. Dahil nakagawa na ako at nakapag-upload na ako sa group ng 400 by 400, 400 by 10 na grid, gagawin naman nat gagawin natin ngayon is para sa mga naka-DIY kit mini, which is yung working area nila is 300 by 315. Correct nyo na lang ako kung mali, pero yun yung alam ko. So, start na tayo. Open lang ako ng panibagong Lightburn. Ayan. Ganito pala pag dalawa yung machine nyo and iisang laptop lang yung gamit nyo, ang gawin nyo lang, mag-open lang kayo ng bagong Lightburn. Hold nyo yung shift, then left click dito. Mag-open ng bagong Lightburn. Ayan, ito na. Ayan. Dahil kahit mag-add ako manually ng ng panibagong machine, hindi ko rin ma-open kasi wala akong 300 by 318 na 15 na wala akong ganun na machine. Wala akong DIY kit mini. So, ang gagawin na lang natin na technique is gagawin na lang ng shape na 300 by 315. Ayan, 300 na pala kanina. 315. Ayan na. Ayan. Tapos, para ma-center natin to, click lang natin yung escape para ma-select. Then, to, click natin. Then, move to page center. Ayan, naka-center na siya. Para hindi natin siya magalaw, select lang natin then right click, tapos lock shape. Ayan. Nga pala, pag gumagawa tayo ng ganito, grid, dapat naka 10 mm yung grid snap distance. Basta, hindi ko nasasabayin kung bakit. Hindi, yan kasi yan. Pag nag-draw tayo ng nag-start na tayong mag-draw ng vertical lines, pag hinold natin yung shift, then click natin, kahit dito, mapupunta dito yung magi-snap siya. Nearest na 10 mm, yan. Ayan, naka-hold yung shift ko, then left click. Ayun, nag-snap siya dyan. Tapos, hold nyo lang yung shift, hold still, then pababa. Ayan, scroll yung mouse. Tapos, pag naka na siya dyan, right click nyo ulit. Ay, left click. Then, para ma-stop na to, click nyo yung right click ng mouse. Ayan, wala na. Then, unselect lang natin. Select. Ayan. Pwede naman nating manumanuhin na mag-duplicate. Yan. Tapos, lipat-lipat nyo yan. Pero, may mas madaling paraan. Tamad tayo kaya gagawin natin yung mas madaling paraan. Yan. Select lang natin to. Then, dito tayo sa array. Array tool nga ba tawag dito? Basta click nyo na lang. Then, ang gawin nating spacing is 10 mm. 10 mm. Then, ayan. Dito sa X columns, ayan, click lang natin para makagawa ng ilan ba? 29. Ayan. So, 29. Tapos, okay na natin. Ayan, meron na tayo. Sa 400 by 400 mm, dahil pantay siyang, ginagawa lang is duplicate, then iniikot ko. Ayan. Pero sa case na to, kasi, di naman pantay yung nila. Yung, wait lang. Uubo lang ako. Uubo lang. Di naman pantay, so hindi natin pwedeng gawin yung method na yun. Ang gawin na lang natin uli is mag-draw na lang ng pa-horizontal naman. Yan. Hold na natin uli yung shift para mag-snap. Wait lang, hindi ko na hold yung shift ha. Ayan, hold ko yung shift. Then, snap ko. Yan. Yan, scroll natin uli. Then, pag naka, na dyan, left click, then right click para ma-end na. Tapos, select lang uli. Yan. Select natin yung nagawa natin. Then, pababa naman. Gawin natin tong 10. Tapos, syempre, 300. So, magiging 30. Try natin. 30.
Ba't pataas? Wala. Wait lang. Dapat pababa. Pababa dapat. Ano na nga ba? Ginawa ko. Yan. Reverse direction. Okay. Yan. Kulang pa. Dapat 31 pala. Wrong. Control G muna. Yan. Gawin natin 31. 31. Ayun. Okay na. Reverse nyo, ha. Yan. Okay. Then, yan na. Meron na tayong grid, ah. Saya-saya. Pero, may kulang pa. Lagyan natin ng mga pag-ganon-ganon. Mga diagonal. Saka yung bilog-bilog. Gagawin lang natin uli is mag-draw lang tayo. Yan. Ito, pen tool uli. Then, hold shift. Yan. Para mag-snap doon. Pantay to. Ba't hindi pantay? Gawin lang natin. I-ano ko yung hold. Yan. Yan. Hindi ko na inano ko na binitawan ko na yung shift. Kasi pag naka-shift, hindi siya mag-ano. Dito lang siya. Kaya bitawan nyo yung shift para mag-snap siya dito. Yan. Ayan, nag-snap na din. Right click para mawala. Yan. Tapos, now, ay pala. Hindi pala pantay. Ayan lang. Para makita yung center. Draw lang ulit tayo dito. Ayan. Pwede namang ganito. Pag di nyo hinold yung shift. Pero hold na lang natin. Wait lang. Ayan. Pwede namang ganyan. Tapos, scroll nyo. Lagay lang natin dyan. Ayan. Mag-snap din naman. Ayan. Right click. Para makita lang yung center. Ayan. Di man siya pantay kasi 300 by 350. Hindi siya magpapantay dito. Para lang naman ma-determine natin yung center. Yan may center na. Tapos, next naman is lagyan natin ng bilog. Ayan. Hold yung shift para makagawa ng perfect circle. And then, drag lang. Tapos, gawin natin, lock natin to para pantay. Gawin natin 100 mm. Ayan. So, paano natin lalagay ito sa center? Select nyo. Wait lang, nakaselect pa. Yan. Yan. Select nyo yung circle. Then, ganun ulit. Move to page center. Tapos, paano gumawa ng mga circle pa sa paligid niya? Ito lang, offset tayo. Ayan, nakaano na ng 50 mm. So, okay. Ayan na. Okay na yung grid natin. Ang problema na lang is yung numbers. Paano nga ba maglagay ng numbers? Ito lang. Ito. 4 lang yung 4 mm yung height. 4. Ayan. Liit Ayan, okay yan. 4 din naman yung nasa ibang grid line. 10. Make sure na natin to. Fill. Gawin na lang nating ibang kulay. Ito. Select lang natin. Yan. Tapos fill. Yun. Center lang natin. Pwede naman nating isa-isahin. Gawa ng 10, 20, 30. Pero, doon na papasok yung gagamit tayo ng Microsoft Excel. So, open na tayo ng Microsoft Excel. Dito siya. Ayan. Gamit tayo ng CSV file. Balik muna tayo sa Lightburn. Magma-merge tayo. Dito sa window, open lang natin yung variable text para gamitin natin mamaya. Asan na napunta yung variable text ko? Wait lang. Ayan na. Ayan. Kita ko na. Nawawala kaya pag sa akin. Ayan. Ayan yung bar. Nagloloko kasi yung Lightburn ko. Ewan ko kung ganito. Baka may solusyon kayo Ayan. Variable text. Tapos, balik muna tayo sa dito. Ay, sakit ng katawan Ayan. Mag-blank workbook lang tayo. Then, gawa tayo ng hanggang, dahil, di ba dito sa loob, ito yung 315. So, dito sa loob is 10 up to 290. So, ang gagawin lang natin dito is
10. Ayan. 20. Pwede nating isa-isahin pababa to, pero may mas madaling paraan. Highlight lang natin tong dalawa, then dito, eto, pababa natin. Yan, 40, 50, 60, and sobra na. Yan, hanggang 290. Yan, tapos ang gagawin natin is save as file, tapos save as. Dito tayo sa downloads. And gawin na lang natin wasteboard. Ano yung dati, wasteboard. 300. Yan, wasteboard muna. Tapos, dito, papalitan natin yung file type niya. To CSV, delimited. Asa na yun? Ayan. CSV, delimited. Dapat to, Ayan, may iba kasi, delimited. Yan. Then, save lang natin. Balik na tayo sa Lightburn. Then, para ma-recognize na yun, may gagamitin tayong code which is ito. Ayan, select lang uli natin para ma-edit natin to. Percent sign and 0. Ayan. Tapos, select lang natin. Ayan. Tapos, ang next na gagawin natin is dito, makikita nyo, naka-normal siya. Para ma-merge natin yung file, gawin natin merge CSV. Ayan. Tapos, gamitin natin uli yung itong array tool. Array nga ba? Di na nagpapakita yung yan. Create array. Oo, tama. Ayan. Create tayo para minto. Ayan. Tapos, gawin lang nating 4 yung spacing dito, 4 mm. Yung columns is, wait lang, ubo ulit. Gawin lang nating 29. Yan. Tapos, dahil naka-merge CSV yan, browse lang natin to. Then, select natin yung ginawa natin. Yan, downloads. Itong wasteboard. Open. Ayan. Ayan. Dapat naka-0 to. Tapos, huwag nyo nang pansinin yan. Okay lang yan. Tapos, test natin. Ayun, 290. 290 yung end niya. Tapos, para mag-merge na, bake lang natin. Bake. Ayun. So, paano nga yan hindi naman nakasentro. May technique tayo dyan. Ungroup muna natin. Yan. Control U to ungroup. Then, ito lipat lang natin. Hold Shift. Para yan. Lagay natin dyan. Tapos, select natin, highlight natin uli sila. Nga pala, yung pag-select, pag-highlight, may dyan. Tignan nyo, pag dito, green. Tapos sa taas, red. Pag red, dapat yung mga nasa loob, yun lang yung maseselect kahit maano mo to. Itong grid dito, ayan. Yun lang maseselect. Pero pag green, kahit anong madaanan niya, maseselect siya. Ayan Ayan yung pagbaba, green. Pagtaas, red. Ayan. So, green na. Ayan. Ayan. Scroll lang natin para madali. Ayan. Then, para mag-center sila, dito tayo. Distribute selected objects horizontally. Click natin, then distribute horizontally centered. Ayun. Na-center na silang lahat. Tapos group lang natin, Control G. Then duplicate. Pasensya na, may sakit pa. Duplicate, tapos drag lang natin pababa. Hold natin yung shift para hindi siya gumalaw-galaw. Ayan. Ayan na. Meron na. Dito naman, sa gilid. Ganun din gagawin natin. Pero dito is, lang. Wait lang. Dito, taas lang natin konti to. Ayan. Ayan. Dito, so, open natin dito. Gawin nating 300 to since 300 yung niya sa loob. Yan. 310 pala. Yan, 300. Tapos, Control S lang natin para ma-save. Then, browse lang uli. Wasteboard, open. Ayan, nakalagay na. Tapos, ganun lang uli gawin natin. Mag-add lang tayo ng text. Ano ba? Huwag na dito kasi 10 na to eh. Ibig sabihin 10 na to. Andyan na yung 10. Dito na lang. Start tayo dito. 20 na lang. Pero kung gusto nyong lagyan ng 10, okay lang din naman. Pero sa mga wasteboard natin sa 400 by 400, di ko na nilagyan. So, dito,
20. So, maglagay lang ulit tayo ng percent sign, then 0. Tapos, wag nating kalimutang gawin tong merge CSV. Yan. Then, click lang natin uli or press escape key. Then, paramihin uli natin. Yan. Array tool. Nakaano to eh. Yan. 4. Tapos, click lang natin itong reverse kasi magpapababa yung ano niya. So, unclick pala. Disable. So, 30 pataas. 30 lang. Yan. Tapos, okay. Try natin. Dito, dapat current na is 1 and start is 1 para maging 20 yung para maging 20 to. Yan. Try natin i-bake. Test muna. 300. Wait lang, kulang ah. Dapat to? Dapat 310 to para abot dito. Wait. Ulit tayo. Control G. Tapos, yun ang merge. Then, 31. Gawin natin 31 para maging 310 pala. Ayan. Okay na to. Try natin i-test. Tayo. Dating 30. Loloko ako nito ah. Kailangan natin gawing to. 310. Sorry. Wait lang. Manual na lang natin. Sorry. Ayan. Tapos save ulit. Save. Control S lang. Tapos, muna. Tapos browse natin. Select natin ulit. Ayan. Ayan na. Try natin i-test. Ayan, 310 na. 310 na siya. Pero, 20 siguro. 10 to. Ayan, 10 yung start na. Dapat gawin lang natin 1, then 1. Para maging 20. Yun, 20 na. 310. Okay. Bake natin. Ganun lang uli gawin natin. Ungroup natin. Control U. Then, yung 310. Hold shift natin para, wait lang. 310. Lagay natin dito. Pagitna. 310. Then, select natin uli sila. Then, ito naman, vertical na siya. So, vertical. Distribute vertically centered. Yan. Ayun. Tapos, group ulit natin. Then, duplicate. Para lagay natin dun sa kabila. Yan. Hold shift. Para hindi magalaw. Yan. Tapos, dahil may, natin. Yan, okay na yan pala. Okay na. 310. Yun. 290. Yan, okay na. So, check na natin. Ayan. Ayun, medyo matagal. 25 minutes pag siya. Pero, ang gawin natin is, padalhin natin yung buhay natin. Ayan. Ang gawin lang natin is, ito, tanggalin na natin to kasi ito yung outer natin. Tanggalin na natin. Unlock ko na din. Yan. Tapos, gawin lang is select natin. Select. Group. Tapos, ganun din to. Kung naka-group na. Ayan, naka-group na pala sila. Ang gawin lang natin, punta tayo sa cuts and layers. Then, double click natin. Tapos, fill groups together. Click lang natin yan. Then, okay. Tapos, check natin ulit. Ayun. Naging 12 minutes na lang yung, ilan na nga kanina? 25. Ayan. 12 minutes na lang. Mas dumali. So, ayan na. Pero, ito, babaguhin pa naman. Depende sa power ng machine nyo. Kung 10 watts, 5 watts. Sa 10 watts, pwede na yung 4,080. Sa 5, Sa 10 watts, 4,080. Then sa, sa 5 watts naman, pwedeng 2,500 siguro. 3,000, kaya na yun. Sa 10 watts, pwede nang 5,000 eh. Kung lang yung pag-engrave nyo, kung plywood. Basta makita na. Bahala na kayo, mag-material test kayo kung anong favorable sa inyo na power. Favorable. Ayan, so ganun lang gumawa ng ng wasteboard grid. Save ko na to para sa wait lang. Para sa mga naka DIY kit mini. Save ko to then post ko sa group.
So, yun lang ano natin ngayon. Bye-bye. Thank you. Wait lang, save ko lang. File? Paano nga bang mag-save? Control S. Ayan. Wasteboard grid. Board grid 300. Lagyan natin para classy. And 300 by 315. Okay na. Save. Ayan, na-save na. Share ko na lang. Bye-bye. Thanks. Wait pala. May sasabihin ako. Pag na-engrave nyo na yung wasteboard grid nyo, ang gawin nyo lang is, gawin lang natin silang tool para hindi natin magalaw sila, hindi may engrave pag naglatag na tayo ng mga design. Gawin lang natin is, select lang natin. Select sila din. Gawin lang. Tool. Blue. Select yan lang yung hindi na select. Gawin blue. Bala na kayo kung anong gusto nyo kulay dito. Tapos, yung sa outer naman, select nyo lang yung gawin usual mga flat objects para kahit di na kayo mag-framing. Ayan, okay na. Bye-bye ulit.